Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Roger Solilap, Palada Zaira Poras, Agnes Delfin, Ernesto Baculio, and Cecilia Tapia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At salamat po sa inyong mga comments. No? Mahilig kang magbasa ng mga comments, mga natutunan ng bawat isa. So ngayon po, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa intimacy with God. Pag sinabi po natin intimacy, ito yung closeness, deep relationship with God. At tayo pong lahat yan yung ating pinopursue, pinagpapahalagahan. Gustong mangyari sa ating mga buhay. Gusto natin, hindi tayo yung mababaw na relasyon lang, kundi magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Deep relationship with God. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong araw, patungkol po ito sa solitude. Pag sabing solitude, ito yung alone time with God. No, yung may time ka na sineset na talagang this is between me and the Lord. Kung paano nagkakaroon tayong ng alone time with our spouse, na wala yung mga anak, wala mo na yung mga kaibigan, dalawa lang kayo, lumalabas, that's intimacy. Ganun rin tayo sa ating Diyos. Meron tayong alone time with God. Minsan tinatawag natin itong quiet time. Meron lang tayong Bible sa isang sulok ng bahay, sa kwarto, na walang distraction, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nananalangin tayo. We're pursuing deep relationship with God. So, kahapon po ang tinalakay natin ay searching. Ngayon po ay solitude. Now, yung talata po na pag-aaralan natin, magmumula po sa Mark chapter 1 verse 35, handa po natin ang ating mga puso't isipan, tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi. Very early in the morning, tingnan niyo po mabuti, no? Umagang-umaga. Hindi pa sumisikat ang araw. Very early in the morning. While it was still dark. Madilim pa, no? Sobrang dilim pa. Jesus got up. Bumangon ang ating Panginoong Jesucristo. Anong gagawin niya sa panahon na madilim na hindi pa sumisikat ang araw? He left the house and went off to a solitary place. Pumunta siya sa isang lugar na walang distraction. Malayo, mag-isa lang siya, no? Where he prayed, kung saan siya nakipagniig sa Diyos Ama. Sa Tagalog po, nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. Solitude, yung alone time with God. Yan po yung dapat nating pinopursue. Now, yung unang katuruan po natin ay, ito po, pakinggan po nating mabuti. Jesus is the most intimate with God. Sa lahat ng tao, si Jesus Christ, tao siya, Diyos na nagkatawang tao. Siya yung standard natin ng tunay na pagkatao. So, si Jesus Christ po, siya yung pinaka-intimate sa Diyos. Siya yung pinakamalapit sa Diyos. Walang nakakilala sa Diyos ng higit pa sa pagkakilala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. The Father and Jesus are one. Ganun sila ka-intimate. Now, sabi po ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 19. Tingnan niyo po kung gaano sila ka-intimate ha. Sabi po rito si John chapter 5 verse 19, of course, napakadaming talata patungkol sa God the Father and God the Son, yung connection nila. Dito po sa John chapter 5 verse 19, sabi dito, Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. Ano po ibig sabihin nito? Si Jesus tsaka yung Diyos Ama, sa sobrang intimate nila, walang ginagawa si Jesus na hindi kagustuhan ng Ama. Walang ginagawa si Jesus na hindi ginagawa ng Ama. Si Jesus perfectly aligned with the Father. Wala siyang ginawa na labas sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya't sumagot si Jesus sa sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili. Ibig sabihin, si Jesus Christ walang gagawin na siya lang mag-isa apart from the Father. Hindi, isipin niyo po mabuti, no? Talagang pumasok tayo dito sa mga talatang ito. Si Jesus, walang gagawin na labas sa Diyos Ama, na malayo sa Diyos Ama, na apart from the Father, kundi ang nakikita niyang ginagawa,
ng Ama. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Jesus, yun nakikita ng ginagawa ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay siya rin ginagawa ng anak. Ganun po ka-intimate. Jesus is the most intimate with God. Ngayon po, dito magkakaroon tayo ng idea, ano ba yung intimacy with God? Yan, nandyan po sa talatang yan. Yung intimacy with God, you are becoming one with God. Na yung kung ano yung isipan ng Ama, ng Diyos, yun din yung isipan mo. If you want to have intimacy with Jesus Christ, you have to have the same mind like that of Jesus Christ. Nasa Philippians chapter 2 yun, no? Parehong pag-iisip. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, yun din yung ginagawa natin. Kung ano yung attitude ni Jesus, yun din yung attitude natin. That's intimacy with God. Alam niyo po yung birds of the same feather flock together. Yung mga magkakaibigan na intimate, yung sila sama-sama, pare-pareho ng attitude, pare-pareho ng ugali, pare-pareho ng mga pananaw. Birds of the same feather flock together. Now, pag tayo nagiging katulad tayo ni Jesus Christ, align with God, nagkakaroon tayo ng intimacy with God, nagiging katulad natin siya. So, Jesus is the most intimate with God. Yung ganong klaseng intimacy, yun yung standard natin, mga kapatid. Yung hindi tayo lumalabas sa kalooban ng Ama. Doon natin malalaman intimate tayo with God. Na ramdam natin kung anong takbo ng isip ng Diyos Ama sa mga binabasa natin sa Biblia at sumusunod tayo sa mga nababasa natin sa Biblia. When we're reading the Bible, we're reading the mind of God. At kapag sumusunod tayo sa sinasabi ng Biblia, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos and we're becoming intimate with God. Number 2 po, Jesus is our example of being alone with God. Si Jesus Christ yung example natin ng solitude. Sabi po sa mga talata natin na ito, nang madaling araw, habang madilim pa, bumangon siya ang Panginoong Jesucristo, nagpunta sa malayong lugar kung saan walang distraction, alone with God. That's solitude, alone with God. Now, si Jesus Christ po yung perfect example, no? Yung talagang intimate with the Lord, nananalangin, inuuna si Lord, yung God the Father. Ganun po yung intimacy, ganun din po dapat yung ginagawa natin. We have to practice solitude, alone time with God. Yung walang distraction. Kasi mga kapatid, hindi, minsan ang tingin natin yung Diyos tahimik yung Diyos silent. Yung Diyos parang hindi nagsasalita, hindi nangungusap sa atin. Minsan may ganun tayong mindset, no? Pero actually, it's not about God being silent It's about us being distracted. Hindi naman talaga silent ang Diyos Kung papakinggan mo talaga, He's speaking loud and clear. Tayo lang talaga yung distracted sa maraming bagay. We don't have time, we don't have alone time with God. Masyado tayong distracted, masyadong maraming mga noise, masyadong maraming mga ingay tayong naririnig to the point na hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos. That's why we have to spend alone time with God, solitude. Number 3 po, Jesus starts His day by fellowshipping with the Father. Napakagandang halimbawa, no? Sinitula ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang araw sa pamamagitan ng pagkipag-fellowship. Fellowship. Spending time, quality time with God. At nawa, ganun rin tayo, no? Pagkagising natin ng umaga, hindi yung mga daliri natin naglalakbay, kinukuha natin yung cellphone natin, titingin sa notification. Well, guilty rin ako dyan. Hindi ko sinasabing kayo lang. Malamang kayo din. Or, many people. Pero ako kasama na ako sa many people na yun. Minsan, ganun ako tinitingnan ko yung cellphone ko. Actually, titingnan ko kung anong oras. Pero madalas, napupunta ako sa mga notifications. Anyway, magandang habit yung ganito, no? Pagising mo ng umaga, hindi cellphone na isip mo, Lord, I just wanna pray. I just wanna praise you. I just wanna thank you. Start our day by fellowshipping with the Father. Yun yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo na magandang halimbawa para sa atin. Kaya po sa application natin, mga kapatid, number 1, solidify a habit of solitude. Magkaroon po tayo ng habit. Yung habit po kasi hindi nangyayari yan overnight Yung pagkain ng konti araw-araw, hindi yan mangyayari sa isang araw lang o 2 araw. Kailangan mas solidify mo yung habit. Kung gawin mo ng gawin
hanggang sa yung habit mo na yun maging solid, concrete, na talagang normal na sa'yo kumakain ng konti, no? Solidify a habit of solitude. Ito naman, kailangan mong, sabi ng iba, no, it takes 40 days na consistently ginagawa mo yung isang bagay para maging habit. So, we can try that, no? Consistently, pagkagising natin ng umaga, meron tayong time with the Lord. Gawin natin yan for 40 days para masolidify. Ibig sabihin, maging solid yung habit na yun, maging part talaga ng ating pagkatao. Solidify a habit of solitude, number 1. And number 2, set a regular meeting place with God. Kung kayo po nagde-devotion, sumasabay sa devotion na ito, that's a good development. Pero mas maganda po kung meron talaga tayong time na nagde-devotion tayo, nananalangin tayo, we're having fellowship with God without any distraction. Yung malayo sa ingay, mas maganda kung habang tulog pa yung ibang mga tao sa paligid mo, kapitbahay mo tulog pa, ikaw gising na, you're practicing solitude and you're setting a regular meeting place with God. Yun talaga meron kayong tagpuan, meron kayong dating place with the Lord. So, pwedeng isang sulok ng bahay yan, pwedeng meron kang prayer room, pwedeng sa kwarto mo. Ang mahalaga po, meron tayong regular, meeting place with the Lord na walang distraction. Yung ang sarap-sarap magkape together with the Lord, no? And number 3 po, start each day with God. Simulan po natin yung araw natin sa Panginoon. Well, pwede naman na yung solitude natin, yung alone time with the Lord, pwede namang sa gabi. Pwede naman sa tanghali yun, pwede namang sa hapon. Pwede rin naman sa umaga. Mas marami lang benefit, I think, kapag umaga. Start each day with God. Kung ang pasok mo sa opisina ay 8:00, tapos gumigising ka ng 6:30, pwede mong agahan ng 30 minutes, no? Gising ka ng 6:00. Yung 30 minutes na yon talagang alone time with God. Ang mahalaga yung start each day with God. Yung naisangguni mo na, naisubmit mo na, naibigay mo na sa Panginoon. Yung lahat ng mga activities mo throughout the day, na isurrender mo na sa Panginoon. Para at the end of the day, productive ka. At the end of the day, ang dami mo na-accomplish. At the end of the day, naging meaningful yung araw mo. Kasi umaga pa lang naibigay mo na sa Panginoon. So, start each day with God. Napakagandang habit. Pero it takes yan. It takes time to solidify that kind of habit. Ang suggestion ko po, gawin natin ngayon, tapos bukas gawin ulit natin. Pag nag-fail tayo, the following day, gawin ulit natin. Huwag tayong huminto hanggang sa maging habit talaga natin na, we're spending quality time with God. Again, intimacy with God, it is something that we have to pursue. Yan yung talagang pinagpapahalaga natin na gusto nating mangyari. Magkaroon tayo ng deep relationship with God. Yung talagang connected ka spiritually sa ating Diyos. So para po sa ating discussion, what is your best alone time with God? Yan, maganda po yan, ma-define natin . Ano ba yung best alone time with God? Pwedeng namang gabi yan, let's say 10 p.m. hanggang 11 p.m. meron kang alone time with God. Pwede namang 4 a.m. hanggang 5 a.m. No, yung magbabasa ka ng tapos susulat mo yung prayer request mo, mananalangin ka, you intentionally listen to the voice of the Holy Spirit, yung pangungusap ng Diyos sa'yo sa pamamagitan ng mga binabasa natin sa banal na kasulatan. Tanong, what is your best alone time with God? Kailangan lagyan natin ng oras. Let's say 6 to 7 a.m. or 30 minutes a day. Now, pangalawang tanong, how can you develop a habit of solitude? Paano mo naman ma-develop? Now, na-identify mo na anong time the best for you. Let's say 5 to 6 a.m. or 5 to 5:30. That's the best time. No? Yan, walang distraction. Pangalawang tanong, paano mo ma-develop yon? Paano mo ikukumit yung sarili mo na every 5 a.m. gising ka hanggang 5:30? So, pwede naman po i-incorporate nyo yung mga devotions natin. No? 15 minutes lang naman to, and then yung another 15 minutes spend time in prayer. No? Pwede po yon. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Isangguni po natin itong devotion natin sa Panginoon. Lord God,
thank you for today. I'm still alive, which means I still have a purpose here on earth. Let me continue to discover and fulfill my mission. Let me hear your voice. Let me be sensitive to your leading. Let me enjoy fellowship with you. It is my desire to practice solitude, being alone with you. Lord, help me to develop the habit of starting the day with you. I want to follow the example of Jesus in being intimate with you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your loved ones, family members, and friends. So magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.